Blessed afternoon, mga kapatid. What's the message of our Lord in this afternoon? It's from the book of Timoteo. Nakaraang video passage ko, ito ay sa chapter 1, na kung saan ay ang binasa ko, yun ay babala sa mga maling aral. So, ito, dumako naman tayo sa chapter 2, na ito ay tungkol sa mga bilin, tungkol sa panalangin. Instructions on worship. Ito ay magsisimula sa verse 1 hanggang verse 15, chapter 2. Let's start, brothers and sisters. Maaaring isa na naman sa inyo ang kinakausap ng ating Panginoon sa mensahe niyang ito na mula kay Timoteo, 1 Timothy chapter 2. Una sa lahat, ipinapakiusap kong panalangin niyo ang lahat ng tao. Ipaabot ninyo sa Diyos ang kahilingan niyo para sa kanila ng may pasasalamat. Hallelujah. Kapag nananalangin tayo mga kapatid, dapat hindi lang yung doon sa para lang palagi sa sarili natin, sa mga pamilya natin, dapat nandoon yung ipinapanalangin din natin yung mga kapatid natin, mga kapitbahay, mga kaibigan lahat, maging ang nations, ang Pilipinas, ang ibang mga bansa, at yung mga nangyayari sa atin sa kapaligiran. Kailangan ipanalangin din natin yon na may pasasalamat sa ating Panginoong Jesus. Dahil ang lahat ng dinadalangan natin, kapag ito ay bilang ating Panginoong Jesus, ay diringgin ito ng ating Panginoong Jesus. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang righteous sa paningin ng ating Panginoong Jesus. Diringgin niya ang lahat ng mga panalangin mo, basta ito ay sincere na galing sa iyong puso. Verse 2, ipanalangin niyo ang mga hari at may mga kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Kailangan nandoon din yung ipanalangin natin sila kung ano ba yung pag-uugali nila, kung ano ba yung pinapakita nila, kung ito ba ay biblikal o kung ito ba ay naayon sa kautusan ng ating Panginoong Hesus. Kapag may nakikita tayo na hindi yun naayon sa kautusan ng ating Panginoong Hesus, magi sa pamilya natin o magi sa sarili natin, kailangan na ipanalangin din natin yun sa ating Panginoong Hesus dahil ang ating Panginoon, siya ang nagpapabago ng kaugalian ng isang tao. Ang Panginoon ang humihipo ng puso ng isang tao upang mabago ang isang tao. Verse 3, mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Hallelujah. So, kapag ginawa natin yon, mga kapatid, na isinasabay natin, pinapanalangin natin ang lahat, mga pastor, leaders, mga evangelist, mga kaibigan natin lahat, yung mga nabanggit ko, ito ay nakalulugod sa ating Panginoong Jesus. Dahil sa hindi lamang tayo nabubuhay para lamang sa ating mga sarili, bagkos sa mga tao nakapaligid din sa atin. Dahil ang ating Panginoong Jesus ay ganoon ang kanyang pag-uugali, ang kanyang karakter, okay? Dahil sa pinagsilbihan tayong lahat, yun ay may tuturing na nakalulugod sa ating Panginoon kapag ganoon ang ginawa natin, na maging Christ-like tayo mga kapatid. At ang gusto nga ng ating Panginoong Jesus ay malaman ang katotohanan, lalo na doon sa mga unbelievers, mga sinners, na kailangan malaman nila ang katotohanan upang maligtas sila dahil yun ang gusto ng ating Panginoong Jesus. Ayaw ng Panginoon na mapahamak sila, na may tapon sila sa nagbabagang apoy. Ang gusto ng ating Panginoon ay mailigtas sila. Subalit hanggang sa pagdating o second coming nating Panginoong Jesus at hindi pa rin sila nakinig, hindi na natin kasalanan yung mga kapatid dahil nandoon yung patuloy natin silang pinapaalalahanan, pinapanalangin, kung halimbawa na wala pa rin pagbabago sa kanila, mga kapatid, hihintayin na lang talaga yung the judgment day para sa kanila, mga kapatid. So, hindi natin yun kasalanan. Bagkos, ibinahagi natin ng tao sa puso at hindi natin itinago ang katotohanan. Dahil the more na marami tayong nalalaman na katotohanan na mula sa Biblia, the more na dapat na ibahagi natin ito sa mga unbelievers. Verse 5, sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. Walang ibang tagapamagitan kundi ang ating Panginoong Jesus. At nagkatawang tao, ipinadala niya ang kanyang anak dito sa daigdig upang iligtas tayong lahat. At walang ibang daan patungo sa kaligtasan, tanging ang ating Panginoong Jesus lamang. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen, mga kapatid. Verse 7, mga kapatid. At ito ang dahilan ng pagkahirang ko bilang apostol at tagapangaral sa mga hindi Hudyo tungkol sa pananampalataya at katotohanan. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling.
So, sinasabi dito ni Apostol Paul, dahil ito ay sulat ni Apostol Paul kay Timothy, okay? Kaya siya nahirang na tagapangaral sa mga hindi Hudyo tungkol sa pananampalataya at katotohanan dahil nandoon yung ibinahagi sa kanya ating Panginoong Hesus yung katotohanan. 'Di ba? Si Apostol Paul ay bago siya hinirang o napili ng ating Panginoong Hesus, si Apostol Paul ay nandoon yung pinipersecute niya ang mga Christians. Hanggang sa dumating yung araw na nangusap sa kanya ating Panginoong Hesus at pinili siya na magbahagi at siya ay naging apostol. Si Apostol Pablo. Nandoon yung katotohanan na sa pananampalataya natin, kapatid, sa ating Panginoong Hesus at magtiwala at ibinigay ang buhay natin, ay by the mercy and the grace of our Lord Jesus Christ, tayo ay may kaligtasan. Yun ang gustong ipahiwatig ni Paul sa mga unbelievers. 8. Gusto kong sa lahat ng pagtitipon-tipon ay manalangin ang mga lalaki ng may malinis na kalooban na sa pagtaas nila ng kamay sa panalangin ay walang galit o makikipagtalo. Hallelujah. Dapat naman talaga mga kapatid, ang mga kalalakihan, dapat nandoon yung hindi pakitang tao, yung pag-worship nila, yung pagsamba sa ating Panginoong Hesus, may malinis na puso. At kailangan nandoon rin na ang mga lalaki ay marunong din manalangin. Kaya dapat mga kapatid, hindi lang mga kababaihan marunong manalangin. Bagkos dapat nandoon din na marunong manalangin ang mga kalalakihan. Kapag ka nag-worship, dapat walang sama ng loob. Maging tayo mga kababaihan, ay dapat wala tayong sama ng loob. Dapat nandoon yung pure heart natin na pagpuri sa ating Panginoong Hesus. Dahil kung meron man yan sama ng loob sa atin at nag-worship tayo sa ating Panginoong Hesus, maaaring ang pinupuri natin ng ating Panginoong Hesus ay hindi bukas sa loob natin dahil may hinanakit tayo doon sa punong-puno ang puso natin ng galit na hindi mawala-wala. Tapos nandoon pa nag-worship tayo, nagpupuri tayo sa ating Panginoong Hesus. Yun ang binabanggit dito ni Apostol Paul, nang dapat ay nararapat na ang mga kalalakihan ay malinis ang kalooban. Kapag taas nila ng kamay, sa panalangin ay walang galit o pakikipagtalo. Dapat talaga malinis ang intensyon natin. Malinis yan ang puso natin. Malinis kapag tayo ay maharap sa ating Panginoong Hesus. Naunawaan, mga kapatid? Mga kapatid, bago tayo dumako sa kababaihan, alamin natin kung ano ba ang sinasaad sa Bible ng tungkol sa man of God. Ano yung mga karakter, ano yung mga kaugalian na dapat ay meron ang mga kalalakihan. 1 Timoteo chapter 6 verse 11 to 12, mga kapatid. Lumayo sa kasamaan, ipaglaban ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. So, nandoon talaga, mga brothers, na kailangan nandoon yung pananampalataya nyo at lumayo kayo sa mga kasamaan. 1 Corinto chapter 16 verse 13. Magpakapuyat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya, magpakalalaki kayo, magpakalakas. Hallelujah. So, ito, mga kapatid, na dapat nandoon na dapat matatag kayo sa pananampalataya. Dapat huwag kayong susuko. Nandoon yung kalakasan talaga na binibigay sa inyo ng ating Panginoong Hesus. Dapat nandoon yung the Bible says kasi, faith without action is dead. Okay? Kaya dapat nandoon talaga na pinapakita natin, nasa action natin, na pinapakita natin ang pananampalataya natin, and nasa paggawa din natin. Hindi yung may pananampalataya tayo pero wala naman sa gawa. 2 Timoteo chapter 3 verse 16 hanggang 17. Ang kasulatan ay gagamitin upang ang tao ng Diyos ay maging handa sa bawat mabuting gawa. So, mga brothers, ang mga nakasulat dito ay dapat gagamitin natin upang maging handa tayo sa araw-araw, at dapat nandoon talaga yung pinapakita natin yung mabuting paggawa sa araw-araw nang naayon sa kasulatan. Micah chapter 6 verse 8. Gumawa ng may katarungan, ibigin ng katapatan, lumakad na may pagpapakumbaba kasama ng Diyos. Hallelujah. So, mga kapatid, mga kalalakihan, okay? So, dapat nandoon yung ibigin ng katapatan, okay? At gumawa ng may katarungan. Ibig sabihin nun, gumawa ka ng naayon sa pinagutos sa ating Panginoong Hesus. Hindi yung ibig sabihin dito na dapat is, halimbawa, may kaaway ka, tapos ikaw yung gumawa ng way upang makapaghiganti ka doon, upang magkaroon ka ng katarungan. Hindi, mga kapatid, okay? Ang sinasabi ditong katarungan ay gumawa ng naayon sa pinagutos ng ating Panginoong Hesus. Huwag gagawa ng wala sa Bible or hindi pinagutos ng ating Panginoong Hesus. Ang katarungan kasi, at kung halimbawa man na may kagalit tayo, kagalit ka, at gusto mo ng katarungan para sa sinapit mo doon sa tao na yun, ay hayaan mo ang Panginoon na magbigay ng katarungan para sa iyo.
naunawaan, mga kapatid. At kailangan nandoon yung lumakad ng may pagpapakumbaba kasama ang Panginoong Hesus. Dapat palaging humble. Huwag magpapakita ng pagkamayabang, huwag magpapakita ng pagkagalit. Dapat palaging humbleness pinapakita. Itaas ka man ang ating Panginoong Hesus, di ba? Dapat nandoon pa rin pagiging humble mo. Huwag ka makikipagdebate. Kaya dapat Christ-like kayo rin, mga brothers. Josue, chapter 1, verse 9, magpakalakas ka at magpakatapang, huwag kang matakot dahil ang Panginoon ay kasama mo. Hallelujah. So, yun, ang mga ilan na mga book na may Bible verse na isinasaad dito na mga talata para sa the men of God. Okay? At kailangan talaga nandoon yung kalalakihan ay malakas siya at magpakatapang. Dahil palagi mong kasama ang ating Panginoong Hesus. Saan ka man magpunta, o bago ka lumabas ng bahay, ipanalangin mo ang pamilya mo, ipanalangin mo yung mga anak mo, ipanalangin mo kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon, ipanalangin mo ang trabaho mo, at kung ano yung pinag-utos sa iyo ng ating Panginoong Hesus ay sundin mo. Dahil palagi mong kasama ang ating Panginoong Hesus. Dapat matapang ang mga kalalakihan. Hindi yung pagkatapang na may pagkamayabang, mga kapatid, hindi yun ha. Ang ibig ipahiwatig dito is may pagkamalakas at pagkamatapang ay nang naayon sa Bible, okay? Hindi yung matapang ka tapos nandoon naman yung mayabang ka, di ba? Nananakit ka ng kapwa mo. Talagang mayabang ka na pinapakita mo yung pagkamayabang mo. Hindi ganoon, okay? Hindi nalulugod ang ating Panginoon sa ganong pagpapakita ng kaugalian. Dapat ginagamit yung pagiging malakas at pagkamakatapang nang naayon sa ating Panginoong Hesus. Gagamitin mo yon, okay? Hindi sa pagmamayabang, bagkos nang naayon sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Hesus. So, mga kababaihan naman, verse 9, gusto ko rin na maging maayos at marangal ang mga babae sa pananamit nila at iwasan ang labis na pagayos ng buhok at pagsusuot ng mga alahas o mamahaling damit. Hallelujah. So, ayun ang sabi ni Apostol Paul sa mga kababaihan. Ang gusto ni Apostol Paul dito ay dapat maayos din daw tayo, mga kapatid. Marangal ang mga babae sa pananamit. Iwasan ang labis na pag-ayos ng buhok at pagsusuot ng mga alahas at ng mga mamahaling damit. So, yun mga kapatid. Kasi, mga kapatid, hindi rin naman kasi ang ating Panginoon tumitingin sa mga ganoong bagay. Mas nalulugod ang ating Panginoong Hesus sa mga simpleng tao. Dahil ang ating Panginoon ay napakasimple lang din, di ba? Nung nagkatawang tao siya, bumaba siya dito, ang ating Panginoon ay makikita mo talaga napakasimple niya, di ba? So,